Mahal kong pamilya sa pananampalataya na nasa gitna ng pagsubok, nararamdaman ko ang bawat hapdi, ang bawat pagod, ang bawat luha na dumadaloy sa inyong mga pisngi habang kayo'y nakikipaglaban sa karamdaman. Alam kong may mga sandali na tila ang bigat ng pasanin ay hindi na kayang dalhin at ang tinig ng panghihina ay umaalingaw sa kaibuturan ng inyong kaluluwa. Ngunit sa sandaling ito, hinihiling ko na ipikit ninyo ang inyong mga mata, huminga ng malalim at damhin ang presensya ng banal na espiritu na kumukumutan sa inyo. Sa oras na ito, itataas natin ang isang panalangin, isang pananampalataya na magbubukas ng pintuan sa isang paggaling na higit pa sa ating pangunawa. Ama naming makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyong banal na presensya sa pangalan ni Jesus, ang dakilang manggagamot. Nakikita mo ang bawat isa na nagdurusa ngayon dahil sa karamdaman, ang mga katawan na pinahihirapan ng sakit, ang mga isip na nababalisa, ang mga puso na puno ng pangamba. Aming isinusuko sa iyo ang bawat sakit at kirot, ang bawat mahinang bahagi ng kanilang katawan, ang bawat diagnosis na nagdulot ng takot. Idinadalangin po namin ang mga nagdududa, ang mga nawala ng pag-asa, ang mga pakiramdam ay inabandona ng mundo. Ama, hipuin mo sila, gaya ng paghipo mo sa libo-libo sa Lourdes, sa pag-agos ng tubig na nagpapagaling, sa pananampalataya ng mga naglalakbay doon. Ang bawat lagnat, ang bawat pamamaga, ang bawat paghina ng organ, ang bawat selula na kumikilos laban sa buhay, ay aming tinututulan sa pangalan ni Jesus. Sa oras na ito, inaanyayahan namin ang iyong kapangyarihang magpagaling na dumaloy mula sa tuktok ng kanilang ulo hanggang sa talampakan ng kanilang mga paa. Iligtas mo sila mula sa lahat ng anyo ng karamdaman, ibalik mo ang kanilang lakas, at ipanumbalik mo ang kanilang kalusugan. Aming hinihiling at buong pusong pinaniniwalaan na iyong gagawin sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Amen. Sa pagkakataong ito, nais kong dalhin kayo sa isang lugar na puno ng himala, isang lugar kung saan ang langit ay tila humahawak sa lupa, at ang pananampalataya ay nagiging totoo. Dala natin ang Espiritu ng Lourdes, hindi lamang bilang isang pisikal na lugar, kundi bilang isang paalala ng patuloy na kapangyarihan ng Diyos na magpagaling. Marami sa inyo ang maaaring nakarinig na ng Lourdes, isang maliit na bayan sa paanan ng Pyrenees Mountains sa France. Ngunit higit pa sa geography nito, ang Lourdes ay isang sagisag ng pag-asa, isang patunay na ang pananampalataya ay may kakayahang lumikha ng mga kababalaghan. Hindi lamang ito para sa ilang piling tao, ito ay para sa bawat isa na naghahanap ng presensya ng Diyos sa gitna ng kanilang mga paghihirap. Tandaan natin, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi limitado ng oras, espasyo o lokasyon. Bagamat ang Lourdes ay nagpatotoo sa hindi mabilang na mga himala, ang mismong Diyos na gumawa ng mga himalang iyon ay narito at ngayon, kasama natin, handang kumilos sa ating buhay. Ang pag-anyaya sa atin na magdasal para sa paggaling ay hindi lamang isang simpleng gawaing espiritual. Ito ay isang radikal na pagkilos ng pananampalataya, isang deklarasyon na naniniwala tayo sa kakayahan ng Diyos na baguhin ang mga bagay. Kahit na ang lahat ng medikal na ebidensya ay tila sumasalungat dito. Maraming tao ang nagtatanong, bakit hindi ako gumagaling? Bakit tila bingi ang Diyos sa aking mga panalangin? Naiintindihan ko ang mga tanong na iyan. Naranasan ko rin ang mga sandali ng pagdududa, ng pagkalito, ng pagkabigo. Ngunit ang aking paglalakbay sa pananampalataya ay nagturo sa akin ng isang malalim na katotohanan. Ang paggaling ng Diyos ay hindi laging dumarating sa paraan na inaasahan natin o sa oras na gusto natin. Minsan, ito ay dumarating sa pamamagitan ng agarang milagro. Sa ibang pagkakataon, ito ay isang unti-unting proseso ng pagbawi. At minsan, ang paggaling ay espiritual, isang panloob na kapayapaan at lakas na nagpapahintulot sa atin na harapin ang sakit ng may dignidad at pag-asa, gaano man kabigat ang krus na ating pinapasan. Ang kwento ng Lourdes ay nagsimula sa isang simpleng batang babae, si Bernadette Soubirous, noong 1858.
Walang gaanong alam si Bernadette, isa siyang hamak na magsasaka na dumaranas ng sakit at kahirapan. Ngunit sa kanya, ang mahal na birhen ay nagpakita. Ang mga pagpapakitang ito ay hindi tungkol sa paggawa ng isang malaking kaganapan, sila ay tungkol sa isang paanyaya sa panalangin, sa penitensya, at sa paghahanap ng isang bukal ng tubig na magdadala ng paggaling. At mula noon, libo-libo ang nagpatotoo sa mga himala na nangyari sa lugar na iyon. Ang mga doktor ay nagtatala ng mga kaso ng biglaang pagpapagaling mula sa mga karamdaman na itinuturing na walang lunas. Ang mga tao ay nakahanap ng kapayapaan sa gitna ng kanilang pagdurusa. Ang mga pamilya ay muling nagkaisa dahil sa himala ng pananampalataya. Ngunit ang tanong ay, paano natin dadalhin ang T. Lourdes sa ating tahanan, sa ating kwarto, sa ating ospital, kung saan man tayo naroroon ngayon? Ito ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa Diyos na lumilikha ng lahat, ang Diyos na nagmamahal sa atin ng walang kondisyon, at ang Diyos na may kakayahang gawin ang mga bagay na tila imposible sa ating mga mata. Ang paggaling ay hindi lamang isang pisikal na kaganapan, ito ay isang espiritual na karanasan. Ito ay tungkol sa muling pagkonekta sa pinagmula ng buhay, sa pagbabalik sa ating tunay na kalagayan bilang mga nilalang na nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Huwag nating kalimutan ang mga talata sa Biblia na nagpapatunay sa kapangyarihan ng Diyos na magpagaling. Sa Eksodo 15:26, sinasabi niya, "Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo." Sa Isaias 53:5, sinasabi na sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus ay gumaling tayo. Sa Marcos 16:18, sinasabi ni Jesus na ang mga mananampalataya ay maglalagay ng kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling. Ito ay hindi lamang mga salita, ito ay mga pangako. Ito ay hindi lamang mga lumang kwento, ito ay buhay na katotohanan na patuloy na gumagana hanggang ngayon. Kailangan lang natin ng pananampalataya, tulad ng pananampalataya ng babaeng may 12 taong pagdurugo na hinipo ang lailayan ng damit ni Jesus at agad na gumaling. Ang pananampalataya niya, ang kanyang desisyon na kumilos sa kabila ng kanyang kalagayan, ang nagbukas ng pintuan sa kanyang himala. Kaya ano ang pumipigil sa atin? Kadalasan, ito ay ang ating sariling mga pagdududa, ang ating takot, ang ating kawalan ng tiwala. Nasanay na tayong umasa sa medikal na agham lamang, na bagamat mahalaga at kaloob ng Diyos, ay hindi dapat maging hangganan ng ating pag-asa. Mayroong isang mas mataas na kapangyarihan, isang kapangyarihan na lumalampas sa anumang limitasyon ng tao. Ang kapangyarihan na iyon ay ang kapangyarihan ng banal na espiritu. At ngayon, nais kong magbahagi sa inyo ng ilang mga kwento, mga tunay na testimonya, na nagpapatunay sa kapangyarihan ng Diyos na magpagaling, na tila kinuha mula mismo sa mga karanasan sa Lourdes at sa iba pang lugar, na nagpapakita na ang Diyos ay kumikilos sa mga paraang hindi natin inaasahan. Ito ang mga kwento ng mga taong, sa gitna ng kanilang matinding karamdaman, ay kumapit sa pananampalataya at nakaranas ng paggaling. Ang kwento ni Aling Nena. Si Aling Nena, isang 68 taong gulang na naninirahan sa isang liblib na probinsya, ay nagdusa mula sa malubhang arthritis sa loob ng halos 20 taon. Ang kanyang mga kamay at tuhod ay lubhang namaga at nananakit, na naglilimita sa kanyang kakayahang gumawa ng kahit na simpleng mga gawain tulad ng pagluluto o paglalakad. Ang kanyang pang-araw-araw na buhay ay puno ng pisikal na pasakit, at ang kanyang kaligayahan ay unti-unting nawawala. Nakapagpatingin na siya sa iba't ibang doktor, uminom ng iba't ibang gamot, at sumailalim sa iba't ibang therapy, ngunit walang nagbigay ng pangmatagalang ginhawa. Ang kanyang pamilya ay nag-alala para sa kanya, at siya mismo ay nagsimulang mawala ng pag-asa. Ang kanyang mga gabi ay puno ng kawalan ng tulog dahil sa sakit, at ang kanyang mga araw ay puno ng paghihirap sa paggalaw. Nagsimula siyang ihiwalay ang sarili dahil sa kahihiyan sa kanyang kalagayan at sa takot na maging pabigat sa kanyang mga anak.
Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa mga basag na salamin. Ang kanyang mga daliri ay hindi na makakakapit ng maayos sa baso, at ang pagmamasa ng harina para sa kanyang paboritong tinapay ay tila isang malayong panaginip. Ang kanyang pananampalataya, bagamat hindi nawawala, ay tila naliliwanagan ng isang ulap ng kawalan ng pag-asa. Isang gabi, habang umiiyak sa kanyang kama, narinig niya ang isang religious program sa radyo na nag-imbita sa mga tao na magdasal para sa paggaling. Ang tagapagsalita ay nagbahagi ng mga kwento ng mga himala sa Lourdes, at bagamat hindi siya makapunta roon, nakaramdam siya ng kakaibang spark ng pag-asa. Nagdesisyon siyang subukan. Nagdasal siya ng taimtim, hindi lamang para sa pisikal na paggaling, kundi para sa kalakasan ng kanyang espiritu. Hiniling niya na kung hindi man niya maintindihan ang plano ng Diyos, bigyan siya ng kapayapaan na tanggapin ito. Sa kanyang pagdarasal, bigla siyang nakaramdam ng mainit na enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan, mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang mga paa. Hindi niya maintindihan kung ano ito, ngunit ito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Kinabukasan, nagising si Aling Nena nang wala ang kanyang karaniwang matinding sakit. Nagulat siya nang makabangon ng walang hirap. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang mga karaniwang gawain, at napansin niya na ang pamamaga sa kanyang mga kamay ay humupa, at ang kirot sa kanyang tuhod ay nawala. Sa loob lamang ng ilang araw, ang kanyang arthritis ay ganap na nawala. Ang dating mahirap na gawain ng pagluluto ay naging madali, at siya ay muling nakalakad ng malaya, nakabalik sa kanyang hardin. Ang kanyang pamilya ay lubos na nagulat at nagpasalamat sa Diyos. Ang kwento ni Aling Nena ay mabilis na kumalat sa kanilang komunidad, isang buhay na patotoo sa kapangyarihan ng pananampalataya at panalangin. Mula noon, si Aling Nena ay naging isang masigasig na mangangaral ang pananampalataya, nagbabahagi ng kanyang kwento sa bawat pagkakataon, na nagpapatunay na ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mga himala para sa mga taong naniniwala. Ang paghilom ni Mang Cardo. Si Mang Cardo, isang 50 taong gulang na magsasaka, ay nadiagnose na may malubhang sakit sa puso. Ang kanyang mga doktor ay nagsabi na kailangan niya ng operasyon, ngunit dahil sa kanyang edad at iba pang komplikasyon, mataas ang panganib. Ang kanyang pamilya ay lubhang nag-alala, at ang takot sa kamatayan ay bumabalot sa kanyang puso. Si Mang Cardo ay kilala sa kanilang baryo bilang isang masipag at matulungin, ngunit ang sakit na ito ay nagpababa ng kanyang espiritu at lakas. Hindi na siya makapagtrabaho sa bukid, at ang kanyang pamilya ay nahihirapan sa pinansyal. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat, at ang bawat pagkilos ay nagiging sanhi ng pagod at pananakit ng dibdib. May mga pagkakataon na nahihimatay siya dahil sa kakulangan ng oxygen. Ang kanyang asawa at mga anak ay hindi mapakali sa pag-asang maihimalang mangyayari. Sa loob ng ilang linggo, siya ay nakahiga lamang sa kanyang kama, naghihintay ng himala. Ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay ay bumisita, nagdala ng pagkain at nagdasal para sa kanya. Isa sa kanyang mga kaibigan ang nag-anyaya sa kanya na manood ng isang dokumentaryo tungkol sa mga paggaling sa Lourdes. Kahit na mahina, pinilit ni Mang Cardo na manood. Habang pinapanood niya ang mga testimonya ng mga taong gumaling mula sa mga seryosong karamdaman, isang malakas na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang tawag na magtiwala ng buong buo sa Diyos. Sa kanyang kahinaan, nagdasal siya ng walang tigil, humihingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan at humihingi ng paggaling mula sa kanyang sakit. Ginawa niya ito ng paulit-ulit. Sa bawat paghinga, binibigkas niya ang pangalan ni Jesus. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog, nagising si Mang Cardo na parang bagong tao. Wala na ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib, at ang kanyang paghinga ay normal. Sa pagtataka, kinabukasan ay nagawa niyang bumangon at lumakad sa labas ng kanyang bahay. Nagawa niyang gumawa ng mga simpleng gawain sa bukid na hindi niya nagawa sa loob ng mga buwan. Bumalik siya sa doktor para sa isang check-up,
at ang resulta ng kanyang mga test ay nagpakita ng isang kahanga-hangang pagbabago. Ang kanyang puso ay gumaling na tila walang bakas ng dating sakit. Ang kanyang mga doktor ay nalito at nagulat. Wala silang maipaliwanag kung paano nangyari ang paggaling, ngunit ang mga resulta ng AE at EU ay malinaw. Si Mancardo ay pinagaling. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng pag-asa sa marami sa kanilang komunidad na nawawalan ng pananampalataya sa gitna ng matinding sakit. Si Mancardo ay naniniwala na ang kanyang paggaling ay isang himala mula sa Diyos, isang bunga ng kanyang pananampalataya at ng mga panalangin ng mga taong nagmamalasakit sa kanya, na sinamahan ng inspirasyon na nakuha niya mula sa mga kwento ng Lourdes. Ang kasiyahan ni Gisbe Clara. Si Gisbe Clara, isang 40 taong gulang na guro, ay na-diagnose na may matinding depresyon at anxiety disorder na nagpahirap sa kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Ang kanyang isip ay puno ng kadiliman, at ang simpleng gawain ng paggising sa umaga ay naging isang matinding pagsubok. Palagi siyang nakaramdam ng pagod, pagkabalisa at kalungkutan. Nawalan siya ng interes sa kanyang trabaho at sa kanyang mga libangan. Ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang lumayo, hindi alam kung paano siya tutulungan. Ang kanyang pamilya ay nasa matinding pag-aalala, sapagkat ang bihi, Clara na kilala nila ay nawala, pinalitan ng isang taong puno ng lungkot at kawalan ng pag-asa. Ang bawat umaga ay tila isang bagong laban sa sarili. Ang kanyang mga araw ay puno ng panic attacks, hindi mapaliwanag na pag-iyak, at isang matinding pakiramdam ng pagiging walang silbi. Ang kanyang psychiatrist ay nagbigay sa kanya ng iba't ibang gamot, ngunit ang mga side effect ay tila mas masahol pa kaysa sa sakit mismo. Naramdaman niya na siya ay nakulong sa loob ng kanyang sariling isip, walang pagtakas. Ang kanyang pagkatao ay unti-unting nawawala. Isang araw, habang nagbabasa ng isang libro tungkol sa mga espiritual na karanasan, natuklasan niya ang isang kabanata tungkol sa kapangyarihan ng panalangin at ang mga paggaling na nangyayari sa mga banal na lugar tulad ng Lourdes. Bagamat ang kanyang sakit ay hindi pisikal, nakaramdam siya ng isang kakaibang pagtawag na ilagay ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Nagpasya siyang magsimulang magdasal araw-araw, humihingi ng kapayapaan at paggaling sa kanyang isip at puso. Hindi agad nangyari ang pagbabago, ngunit unti-unti nakaramdam siya ng pagbabago sa kanyang panloob na kalagayan. Ang kanyang mga panalangin ay naging kanyang kanlungan. Sa bawat pagdarasal, naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang kalungkutan na umaalis. Unti-unti, ang ulap ng depresyon ay nagsimulang maglaho. Ang kanyang mga araw ay nagkaroon muli ng kulay. Nagsimula siyang muling magbasa, magpinta, at makihalubilo sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga panic attack ay naging mas bihirang, at ang kanyang anxiety ay nabawasan. Sa huli, kinailangan pa rin niya ng patuloy na therapy, ngunit ang kanyang pananampalataya ang nagbigay sa kanya ng lakas at pag-asa na harapin ang kanyang sakit. Nagawa niyang unti-unting bawasan ang kanyang mga gamot sa ilalim ng gabay ng kanyang doktor, at ngayon ay nabubuhay siya ng isang masigla at makabuluhang buhay. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay na ang paggaling ay hindi lamang para sa pisikal na karamdaman, ito ay para rin sa mga sugat ng isip at ng puso. Ito ay isang patunay na ang kapangyarihan ng Diyos ay umaabot sa bawat bahagi ng ating pagkatao, sa bawat aspeto ng ating buhay. Si Isdisi, Clara ay ngayon ay isang aktibong tagapagtaguyod ng mental health awareness at nagsasagawa ng mga prayer groups para sa mga taong dumaranas ng katulad ng mga pagsubok. Ang kanyang kwento ay isang matibay na paalala na ang paggaling ay posible, at ito ay nagsisimula sa isang pagkilos ng pananampalataya. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang mga lumang katha. Ang mga ito ay mga buhay na patotoo na ang Diyos ay kumikilos pa rin sa ating panahon. Hindi mo kailangang maglakbay sa Lourdes para maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihang iyon ay naroon sa iyong pananampalataya, sa iyong panalangin, sa iyong pagtitiwala.
Ang mga himala ay hindi mga random na kaganapan, sila ay mga tugon sa pananampalataya na ipinakita ng mga taong nagtitiwala sa Diyos. Ngayon, may mga pagdududa pa rin kayo. Marahil may nagsasabi sa inyo, paano kung hindi ako gumaling? Paano kung ang aking sakit ay masyadong malala? Naiintindihan ko ang mga tanong na iyan. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ito, ang Diyos ay higit pa sa ating mga inaasahan. Hindi niya ipinangako na ang bawat karamdaman ay agad na maglalaho sa isang iglap. Ngunit ipinangako niya ang kanyang presensya, ang kanyang kapayapaan, at ang kanyang lakas sa gitna ng anumang pagsubok. At tandaan, ang paggaling ay maaaring dumating sa iba't ibang anyo. Maaari itong pisikal, tulad ng mga kwentong ating narinig. Maaari rin itong emosyonal, kung saan ang mga sugat ng nakaraan ay gumaling at ang kapayapaan ay pumalit sa pagkabalisa. At maaari rin itong espiritual, kung saan ang ating relasyon sa Diyos ay lumalim at tayo ay nakakaranas ng kagalakan at pag-asa kahit na ang ating pisikal na kalagayan ay nananatili. Ang mahalaga ay ang ating tugon sa sitwasyon. Ang panalangin ay hindi lamang isang huling pagpipilian, ito ay dapat na ating unang tugon. Kapag tayo ay nagdarasal para sa paggaling, hindi lang tayo humihingi ng tulong, tayo ay nagpapakita ng ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay isang pagkilala na siya ang may kontrol, at siya ang kayang gumawa ng mga bagay na higit pa sa ating pangunawa. Paano tayo mananalangin para sa paggaling? Una, manalangin ng may pananampalataya. Ang pagdududa ay maaaring maging isang malaking hadlang sa pagtanggap ng himala. Dapat tayong maniwala na ang Diyos ay may kakayahang magpagaling. Sa Mateo 21:22, sinabi ni Jesus, at ang lahat ng inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Ito ay isang pangako na nangangailangan ng ating pananampalataya bilang tugon. Hindi ito basta pag-ulit ng mga salita, ito ay isang malalim na pagtitiwala sa puso. Isipin mo na ang iyong pananampalataya ay isang tulay na nagkokonekta sa iyong kasalukuyang kalagayan sa himala na darating. Kung ang tulay ay mailamat, paano ka makakatawid? Kaya patibayin mo ang iyong pananampalataya. Basahin ang mga kwento ng paggaling sa Biblia. Pagnilayan ang mga himala ni Jesus. Ito ang magpapatibay sa iyong paniniwala. Ikalawa, manalangin ng may pagpapakumbaba. Hindi tayo nagdidikta sa Diyos, tayo ay humihingi ng may paggalang at pagpapakumbaba. Kilalanin na ang Diyos ang may kapangyarihan, at tayo ay simpleng humihingi ng kanyang awa at biyaya. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, ito ay lakas. Ito ay isang pagkilala na mayroong isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili, isang kapangyarihan na kayang gawin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. Ito ay nangangahulugang handa tayong sumuko sa kanyang kalooban, gaano man kahirap intindihin. Ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng pinto sa biyaya. Ikatlo, manalangin ng may pasasalamat. Kahit na hindi pa natin natatanggap ang ating himala, dapat na tayong magpasalamat sa Diyos para sa kanyang kabutihan at pagmamahal. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng ating mga puso sa pagtanggap ng higit pang mga pagpapala. Ang isang puso na puno ng pasasalamat ay isang puso na handang tumanggap. Ito ay nagpapakita ng ating pananampalataya na kahit sa gitna ng pagsubok, alam natin na ang Diyos ay mabuti. Hindi tayo nagpapasalamat dahil tayo ay pinagaling, kundi nagpapasalamat tayo para sa potensyal ng paggaling, para sa pagmamahal ng Diyos, para sa kanyang presensya. Ikaapat, manalangin ng may pagtitiyaga. Ang mga himala ay bihirang mangyari agad. Kailangan nating magtiyaga sa panalangin at huwag sumuko. Ang Diyos ay laging nakikinig at siya ay kumikilos sa kanyang sariling oras. Ang pagtitiyaga ay hindi lamang paghihintay, ito ay patuloy na pagkilos. Ito ay pagpapatuloy sa pagdarasal, pagpapatuloy sa pagbabasa ng salita ng Diyos, at pagpapatuloy sa pagtitiwala. Minsan, sinusubok ng Diyos ang ating pagtitiyaga upang patibayin ang ating pananampalataya.
Huwag kang susuko. Ang iyong himala ay maaaring nasa susunod na panalangin. At ang huling punto, mahalaga, manalangin kasama ng komunidad. Mayroong isang natatanging kapangyarihan sa sama-samang panalangin. Kapag ang dalawa o tatlo ay nagtipon sa pangalan ni Jesus, siya ay naroroon sa kanilang kalagitnaan. Ang suporta ng iba pang mananampalataya ay makakatulong sa atin na manatiling matatag sa pananampalataya, lalo na kapag tayo ay nakakaranas ng kahirapan. Ang sama-samang panalangin ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ito ay nagbibigay ng pag-asa. Ito ay nagpapatunay na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa paghahanap ng paggaling, hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa iba. Marahil ay may ilan sa inyo na nagsasabi, ngunit ang aking sakit ay nagpapatuloy sa loob ng matagal na panahon. Wala nang pag-asa. Pakinggan ninyo ako ng mabuti, ang Diyos ay hindi limitado ng oras. Ang Diyos ay hindi limitado ng diagnosis. Ang Diyos ay hindi limitado ng anumang ulat ng doktor. Siya ang lumikha ng lahat. Sa Kanya, walang imposible. Kung kaya niyang lumikha ng mundo sa pamamagitan lamang ng isang salita, hindi ba't kaya niyang magpagaling ng anumang sakit sa ating katawan? Ang sagot ay isang malakas na. Mayroong isang mas malalim na aspeto ng paggaling na nais kong pagtuunan ng pansin. Hindi lamang ito tungkol sa paggaling ng ating pisikal na katawan, kundi tungkol din sa paggaling ng ating espiritu. Minsan, ang ugat ng ating sakit ay nasa ating espiritual na kalagayan. Ang kapatawaran, pagpapalaya sa pait, pagpapatawad sa ating sarili, at pagpapatawad sa iba, ay maaaring maging susi sa ating paggaling. Ang isang bigat sa ating espiritu ay maaaring magpakita sa pisikal na sakit. Kaya, kasama ng ating panalangin para sa pisikal na paggaling, manalangin din tayo para sa espiritual na paggaling, para sa kapatawaran, at para sa kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pangunawa. At tandaan natin ang ginawa ni Jesus. Hindi lang niya pinagaling ang mga may sakit, pinatawad din niya ang kanilang mga kasalanan. Ipinapakita nito ang isang koneksyon sa pagitan ng espiritual at pisikal na kagalingan. Kapag tayo ay may kapayapaan sa Diyos, at ang ating espiritu ay malaya, mayroong isang epekto na nagdudulot ng kagalingan sa ating pisikal na katawan. Hindi ito laging direkta o agarang sanhi at bunga, ngunit ang holistic na paggaling ay palaging isang posibilidad na handang ibigay ng Diyos sa atin. Ngayon, hayaan nating palayain ang ating mga sarili mula sa anumang pagdududa, mula sa anumang negatibong kaisipan, at mula sa anumang takot. Dalhin natin ang ating mga pasanin sa paanan ng krus. Sa sandaling ito, hinihiling ko na pagtuunan ninyo ng pansin ang bahagi ng inyong katawan na sumasakit o ang emosyon na nagpapahirap sa inyo. Damhin ang kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa inyo ngayon. Pakinggan ninyo ako ng mabuti. Ang oras na ito ay hindi isang aksidente. Ikaw ay narito sa partikular na sandaling ito, nanonood ng mensaheng ito, dahil sa isang banal na layunin. Ang Diyos ay may balak para sa iyo. Ang Diyos ay may plano ng paggaling at pagpapanumbalik sa iyong buhay. Ang sakit na iyan ay hindi ang iyong katapusan. Ang kalungkutan na iyan ay hindi ang iyong tadhana. Mayroong higit pa, at iyon ay ang kapangyarihan ng Diyos na lumalabas mula sa kadiliman at nagdadala ng liwanag, nagdudulot ng paggaling kung saan may karamdaman, at nagdudulot ng kapayapaan kung saan may kalungkutan. Ang paggaling ay isang paglalakbay. Hindi ito laging isang agarang pangyayari. Minsan, ito ay isang proseso. May mga araw na madali at may mga araw na mahirap. Ngunit sa bawat hakbang ng paglalakbay, ang Diyos ay kasama natin. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Siya ang ating katuwang, ang ating tagapagligtas, ang ating dakilang manggagamot. Ang bawat pagsubok na ating kinakaharap ay isang pagkakataon upang lumago sa pananampalataya.
Ang bawat sakit na ating nararanasan ay maaaring maging isang paraan upang makilala natin ang Diyos ng mas malalim. Hindi rin tayo dapat umasa lamang sa himala at baliwalain ang payo ng medisina. Ang mga doktor at gamot ay mga kaloob din ng Diyos. Ang Diyos ay gumagaling sa maraming paraan. Minsan, gumagaling siya sa pamamagitan ng mga medikal na paggamot. Minsan, gumagaling siya sa pamamagitan ng direktang interbensyon. At minsan, gumagaling siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng lakas at kapayapaan upang harapin ang ating sakit. Ang lahat ay bahagi ng kanyang plano. Ang mahalaga ay ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala, at ang ating pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya nga, sa gitna ng inyong pagsubok, manatili kayong matatag. Huwag kayong bibitiw sa pangako ng Diyos. Hawakan ninyo ang kanyang salita, sapagkat ito ang ilaw sa inyong daan. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para sa paggaling, para sa pagpapanumbalik, at para sa paglago. Ang bawat hininga ay isang patotoo na ang Diyos ay hindi pa tapos sa inyo. Mayroong isang layunin sa inyong pagdurusa, at ang layunin na iyon ay maaaring maging isang kwento ng tagumpay na magbibigay inspirasyon sa libo-libo. Ang mga kwento ng Lourdes ay patuloy na nagaganap hindi lamang sa France, kundi sa bawat sulok ng mundo, sa bawat puso na sumisigaw sa Diyos. Ang kapangyarihan na nagbigay buhay kay Jesus mula sa libingan ay siyang kapangyarihan ding kayang magbago ng iyong katawan, magpapanumbalik ng iyong isip, at magpapagaling ng iyong espiritu. Hindi mo kailangan ng tiket sa eroplano, kailangan mo ng isang pusong bukas sa pananampalataya. Huwag kayong matakot na ibuhos ang inyong puso sa Diyos. Walang sakit na masyadong maliit, walang karamdaman na masyadong malaki, at walang sitwasyon na masyadong imposible para sa Kanya. Siya ang Diyos ng mga himala. Siya ang Diyos na nagpapagaling. Siya ang Diyos na nagmamahal sa inyo ng walang hanggan. Ngayon, sa pagtatapos ng pagninilay-nilay na ito, nais kong magbigay ng isang huling panalangin, isang panalangin na may kapangyarihan at otoridad, na may pananampalatayang nagbubuklod sa atin. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang dakilang manggagamot, ako ay lumalapit sa iyo ngayon na may pusong puno ng pananampalataya. Ipinapahayag ko ang iyong kapangyarihang magpagaling sa bawat isa na nanonood at nakikinig sa mensaheng ito. Sa bawat karamdaman, bawat kahinaan, bawat sakit, inilalabas ko ang iyong kapangyarihan. Sa bawat bahagi ng katawan na hindi gumagana ng maayos, inuutusan ko ang pagpapanumbalik ngayon. Kung mayroong cancer sa katawan, inaalis ko ito sa pangalan ni Jesus. Kung mayroong diabetes, tinututulan ko ang kapangyarihan nito. Kung mayroong sakit sa puso, inuutusan ko ang kapangyarihan ng paggaling na dumaloy. Kung mayroong sakit sa buto, sakit sa kalamnan, sakit sa ugat, inilalabas ko ang lakas ng banal na espiritu upang ito ay gumaling. Lahat ng sakit ng ulo, lahat ng pagkahilo, lahat ng pamamaga, lahat ng impeksyon, sa pangalan ni Jesus, ay lumisan ngayon. Ipinapahayag ko ang paghilom ng bawat sugat, ang pagpapanumbalik ng bawat nawawalang function, ang paglaya mula sa bawat tanikala ng karamdaman. Kung mayroong anumang espiritual na ugat ng sakit, inuutusan ko itong lumisan gayon sa otoridad ng pangalan ni Jesus. Ang bawat pangamba, bawat takot, bawat pagkabalisa na nagpapabigat sa isip at puso, ay aming sinusuway sa kapangyarihan ng Diyos. Punan mo sila ng iyong kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pangunawa. Bigyan mo sila ng kagalakan sa gitna ng kanilang pagsubok. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Pinasasalamatan kita, Diyos, sa iyong pagmamahal, sa iyong kapangyarihan, at sa iyong mga himala na patuloy na nangyayari sa ating panahon. Pinagaling mo sila, Panginoon. Naniniwala kami at aming tinatanggap ang iyong paggaling ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal kong pamilya, naramdaman ko ang paggalaw ng banal na espiritu habang tayo ay nagdarasal.
Ang paggaling ay nagsisimula na, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang antas, sa iba't ibang oras para sa bawat isa. Ang mahalaga ay ang iyong puso ay bukas, ang iyong pananampalataya ay matibay, at ang iyong pagtitiwala ay nasa Diyos. Hinihiling ko sa inyo ngayon, kung pinaniniwalaan ninyo ang paggaling na inyong natanggap o tinatanggap pa lang, isulat ninyo sa mga komento ang inyong ipanalangin ang paggaling upang mas maipagdasal pa namin kayo ng partikular. Ito ay magiging isang deklarasyon ng inyong pananampalataya. Ikalawa, ilat ninyo ang video na ito bilang isang propetikong kilos ng paggaling at pagpapanumbalik. Sa bawat pag-like, ipinapahayag mo ang iyong pananampalataya na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay ngayon. Ikatlo, ibahagi ninyo ang video na ito sa 3 tao na alam ninyong nangangailangan ng paggaling at pag-asa mula sa Diyos. Sa pagbabahagi, nagiging kasangkapan ka ng Diyos upang magdala ng pag-asa at paggaling sa iba. Ito ay isang misyon, isang tawag upang maging ilaw sa sanlibutan. Huwag ninyong kalimutan, mayroon tayong iba pang mga video dito sa channel na ito na nagtuturo tungkol sa paglago sa pananampalataya at pagharap sa mga hamon ng buhay. Nais kong imbitahan kayong mag-subscribe sa channel at maging bahagi ng lumalaking pamilyang ito ng pananampalataya. At kung kailangan ninyo ng higit pang panalangin o pagninilay, mayroon tayong playlist ng mga powerful na paglilingkod na maaaring maging gabay ninyo. Patuloy tayong mag-abang sa paggalaw ng Diyos. Patuloy tayong manalangin. Patuloy tayong maniwala. Ang Diyos ay mabuti at ang kanyang mga himala ay hindi nagtatapos. Kaya magpatuloy sa pagluhod, magpatuloy sa pagtitiwala, at magpatuloy sa pagtanggap ng kapangyarihan ng paggaling mula sa Lourdes, at higit pa, mula sa Diyos mismo. Mabuhay kayo at pagpalain ng Diyos.